Okay, speaking of mga nakasuhan mga kababayan, ito na naman patong-patong din yung kaso. Well, hindi niya deserve na pag-usapan natin, pero sige na. Kasi nahihiwagaan kami mga ate at kuya. Nadudulas yan minsan or maybe, ewan ko kung ano yung kanyang intention. Baka gusto lang niyang may mag-donate sa kanya at kayanin niya yung gastusin sa kaso. Pero nababanggit ni Jollibee na may kaso siya, right? Sa Mindanao, Region 11. So I think Davao is in Region 11. Maybe I should check. Ah, Davao Region ito. So buong Davao. Oo. So, oh, 'di ba hinahangad talaga niya na magkaroon siya ng kondo sa Davao? Gustong-gusto niya magka-kondo sa Davao, eh. Aha, Davao Region. Okay. So dun siya may kaso. Alam niyo ba yon? Nabanggit na ni mahal na Reyna Edwin Amora, paki-follow po, na may kaso si Jollibee sa Davao or sa Region 11. So Davao Region is comprised whatever of Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao City, Davao del Sur, and Davao Occidental. So pinakaibabang part na no, pinaka-eastern, southeastern part ng Mindanao. And then yung Samal Island yata na dapat i-connect sa Davao City ng isang pagkahaba-habang mukhang hindi na matutuloy yon dahil sa rate of kalikasan ng mga pautot-otot. Kabobohan, visit. Parang nga mapalakas yung tourism, dapat pati yung tulay magiging part ng tourism tapos hinaharang yung pagpapagawa ng tulay. Ay foreign funded yun. Makayawaan na naman yan. Diyos ko po, sino itong mga kumukontra sa pag-unlad? Pati ang Boracay, di ba? Balak lagyan ng tulay ang Boracay from Katiklan Jetty Port ay kinokontra ng mga taga-Malay. I mean, ng mga taga-Panay. Kasi from the airport mga kababayan, Katiklan Airport, is it Katiklan Airport? Yeah, pag bumaba kayo sa airport dyan sa pinakamalapit sa Boracay, ano pa kayo, magta-tricycle pa kayo or magba-van kayo papunta sa isang pier kung saan sasakay kayo ng pump boat or whatever, basnig or whatever kind of boat that is, patawid ng Boracay Island. So pinopropose na lagyan na lang ng tulay para madali yung pagtawid sa isla. Okay, kahit hindi mula dun sa airport, at least mula dun sa pier, patawid ng Boracay, palalagyan, kinokontra rin ng mga taga roon, ng mga locals. Paano kayo uunlad niyan? Papunta tayo sa pag-unlad, dead man na sa mawawala ng hanap buhay kasi yung iba yung hanap buhay nila nga yung bangka, pati yung mga porter na tagabuhat ng mga bagahe ng mga tatawid ng Boracay ay mawawalan daw ng hanap buhay. Hindi, madali yan. Ganun talaga, kailangan nating mag-adapt. Alright, mag-apply na lang ng ibang trabaho. Anyway, nandiyan tourism yan, eh, napakadaling maghanap ng trabaho lalo 'pag nag-boom yung tourism. Eh, who are we to anyway, good luck. So, may kaso daw si Jollibee may kaso daw si Jollibee doon sa Davao. Eh, kasama rin si Jollibee sa kakasuhan ni Risa, right? Patong-patong na ang kaso ni Ining. Meron pang ibang mga tao na magsasampa ng kaso din diyan kasi nga matabil ang bibig. And balita ko kakasuhan din niya ako. Dahil tinawag ko siyang peking Duterte supporter at scammer. May proof naman ako ini. At kapag kinasuhan mo ako, ilalabas ko yung mga proof ko laban sa iyo. Baka ako magkaso pa sa iyo no? Kung hindi man ako mag-counter affidavit. 'Di ba? Pag uwi ko ng Pilipinas, kakasuhan kita. Anyway, why would I waste my time and energy and money for you or on you, right? Pero eto, may kaso so nakalkal ni Mahal na Reyna ang kaso ni Jollibee. Hindi yata niya 'to pinopost, no? Which sa tingin ko malulusutan naman niya 'to. Pero ining yung iba mong kung ako magkakaso sa'yo, hindi mo malulusutan. Mamaya ko discuss. Okay. So kinasuhan si Attorney Torion, Israelito Torion ng KOJC kasama si Jollibee. Okay? Dahil sa sinabi yata nila na may mga pulis, mga kababayan, na nagbihis ng pula at nagkunwari na crowd.
sa isang rally. Eh, part yata daw yun ng protocol ng mga pulis na mag-disguise. Pero parang ang sinabi yata nila noon ay nagbihis ng pula yung mga pulis para lang dumami yung crowd sa rally. Ito ba yon? Well, anyway, basahin ko na lang yung article. Kingdom of Jesus Christ or KOJC Chief Legal Counsel Attorney Israelito Torion has strongly condemned the criminal complaint. Criminal. Oh my God, kulong ito. Hindi ito administrative. I hope malusutan ni Attorney Torion, ni Attorney Israelito Torion. Pero good luck to sa kasama niya na kaso. Pero tingin ko malulusutan naman nila, no? Happy ako pag nalusutan to ni Attorney Torion, pero yung si Bida-Bida, sana hindi niya malusutan. Criminal case, so ano, no, malaki-laking bail siguro dahil kapag hindi ka nag-bail or nagbayad ng danyos perwisyo ay kulong ka dito. Administrative complaint, talagang pagbabayarin ka lang, no? Criminal complaint filed against him by the Philippine National Police or PNP, calling it brazen attempt to harass, silence, and intimidate him for exercising his constitutional rights. Yung constitutional rights na ito, yung kalayaan mo magpahayag, di ba? Na ginagaranti naman po ng konstitusyon nga. O yun nga yung Bill of Rights. Okay? Filed on April 30th, 2025 at the Hall of Justice in Ecoland, Ecoland? Is this in Davao? Hello po sa mga tanan-tanan niyo, mga taga Davao. Shout out. The complaint accuses Torion and vlogger Jollibee. Jollibee ba yung pangalan? Mahirapan ako magbasa ng kanyang French name. Jollibee Monya David, whatever. And vlogger Jollibee Bida-Bida of spreading false information online. The case docketed as INV-25-D-1884 cites alleged violations of Article 154 yada yada mga technicalities or Cybercrime Prevention Act of 2012 which penalizes publication of false news and online misinformation. Malisyoso and unfounded daw. Ano ba yung sinabi din eh? Yung complaint daw na sinubmit ni Police Lieutenant Colonel Michael Seguido of Davao City Police Office. Diyos ko, ini gustong-gusto mong tumira sa Davao City tapos yung police pala na magkakaso sa'yo, taga Davao rin. Di ba? Gustong-gusto mong magka-condo dyan. May condo ka na ba dyan? Sana all may condo sa Davao. Gustong-gusto niya talagang maging taga Davao. Ano, maniniktik ka sa mga Duterte ini? Trabaho mo ba yan? Love na love. Well, everybody appreciates Davao, even I, mga kababayan. Gustong-gusto talaga niya magka-condo dyan. Ining, bumili ka na lang ng maliit na lupa. Kondo-kondo social ka talaga. Well, karapatan mo namang mangarap. Okay. And received by prosecutor yada yada stems from social media posts made by Torion and Cruz. Dalawa yung nag-post. These posts allegedly discussed a leaked memo. May memo. Directing Davao City police officers to wear red civilian clothing during President Niwi Jr.'s campaign. Yun nga. In Carmen, Davao del Norte on February 15th. The memo also reportedly instructed officers to prevent disruptions tied to Duterte supporters. Ganun? So, dinina ito ng mga pulis na nagbihis pula sila and nandun sila sa rally ni Niwi Pamparami or something. Right? Sabi daw, ang explanation naman ni Major Catherine Dela Rey dito sa pagsusot nila ng pula, totoo pala, ay a covert identification measure requested by the Presidential Security Group or PSG Ningiwi, and that the deployment was routine. She said that the PNP remains apolitical and non-partisan. Really ba? Ay nagagamit kayo mga pulis eh. Kayo na ang army ngayon ng Niwi administration. So nagsuot daw sila ng pula siguro, no, para i-secure yung lugar or something. At ni-request nga raw ng PSG, ay na-booking, may memo nga, may nag-leak ng memo na ibigay kay Attorney Torion. Etong bida-bida, syempre, isa rin siya siguro siya nag-share. Nangunguna talaga. Doon nga sa GC nila, GC ng mga vloggers, bida-bida talaga yan doon. Sabi ng ibang mga vloggers na nandun din.
Bakit walang ibang vloggers na nag-share nito? Right, si Sas, o sina Crizet, sino pa mga kahit yung mga vloggers ng Davao, may mga vloggers naman sa Davao. Si bida-bida lang talaga, o ayan kaso ang inabot. Oh, so ayoko mag-name ng lugar sa Pinas baka yara yara may mga kinoment si Reyna Elena dito sa kaso na ito. Oh, so okay. Sabi ni mahal ni Reyna, kasi parang tell me who your sidekicks are and we will tell you you are. Nagtatanong lang kami, hindi kami nag-aakusa, nagtatanong lang po. Totoo ba yung narinig namin? Ha? Frustrated homicide? Sino ito? Merong vlogger na tropa siguro ni Jollibee. May isang vlogger na may balak patayin pero hindi niya napatay. Oh. Tapos meron ding isang vlogger na kaibigan ni Jollibee. Sino tong mga to, mga kababayan? Na nanghipo at tatanggal sa trabaho. I think dito rin sa Dubai or sa Middle East. Parang kilala ko yung nurse ba ito? Oh. Di ba yan ang hilig mong i-vlog? Well, wait for facts kasi unlike others, hindi kami persado gumawa ng kwento. Minsan nagiintay lang kami and truth has a habit of coming out. I agree on this every other day. So, sinisikreto yata ni Jollibee itong kaso na ito against sa kanya ng pulis. Ay dinisclose ni mahal na Reyna. Tapos kinasuhan pa ni Sisa. Tapos may OFWs pa na balak magkaso dito sa isang ito. Na ang tropa niya ay nanghipo daw, nurse na nanghipo, siguro Emirati ang hinipuan, lokal ang hinipuan, kinasuhan, tanggal sa trabaho. Ano ba 'to mga kaibigan mo, Jollibee? Sino sa tropa ni Jollibee ang may balak patay, may muntik ng patayin pero hindi napatay? Bakla ba ito or babae? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.